Mark Villaluna, former head writer, program producer, ABS-CBN Integrated News and Current Affairs, discuss about mobile journalism. So, makiupo tayo ngayon dito. Best category that the NSPC and the government should introduce. I think they will start calling for entries for this competition officially next week. Simula na po siya as an official competition for NSPC. So magiging part of it siya ng ESPC and RSPC. And this is the medium in professional journalism that I also do most of the time at present now. Mobile journalism. Just a quick intro about myself. My background in journalism, in professional journalism, started with the Philippine Inquirer. I was a business reporter for the Inquirer for 2 years before I transferred to ABS-CBN Integrated News. Until the shutdown happened. Pero until now, I still help them with some projects. Project-based freelance apps. But before, I was the head writer and program producer of one weekly documentary program, #NoFilter. Alam niyo, Sir Agent, kasi kinukulit mo siya sa mga storya sa may live one, and then sa Colonia, yung mga nagawa ko documentaries. And then, full-length documentaries also, ABS-CBN. Now, kaka-post na ni Jeff Canoy, you can already watch those full-length documentaries for free sa ABS-CBN News YouTube channel. So lahat nung mga dati hindi napapanood ng video, kasi dati may I1 TV kami. So nilipat na nila to ABS-CBN News YouTube channel. Kung gusto niyo po magturo ng feature writing in Filipino, yun po yung magagandang practice materials. So yun po yung aking mundo sa ABS until I transition with helping them start together with Andrew Bautista, mobile journalism arm ng ABS-CBN, which is patrol na matagal na po namin ito pinag-isip na Kuya Jeff. Until last year, na-launch na namin siya sa full mobile journalism program ng ABS-CBN. And karamihan po sa mga nasa likod ng pagkukunang patrol ng Pilipino na mapapanood sa TikTok, FB, Reels, no? Yun po talaga ang nature ng mobile journal, yung pagtawid sa medium na kilala ngayon ng kabataan. Okay? ABS-CBN po ang gumawa ng extensive approach for current mobile journalism. Okay, I don't know, I think GMA hasn't formalized something like this, na ganitong kaseryoso, may branding, regular yung posting, parang sa GMA kasi kanya-kanya yung reporters. Now, gumawa kami sa ABS ng programa talaga na TikTok-based mobile journalism. And why is it important? So, ito yung agenda for today. Pag-uusapan natin ano ba talaga siya as a medium, paano bumuo ng content for Mojo, and ano po yung iba't ibang insura or term. Okay, so, ano po ba ang mobile journal? Marami siguro sa inyo nakakakilala sa mobile journal na Frontline Pilipinas. Yung naka-selfie reporting, tapos landscape orientation. Actually, doon siya nagsimula. No? Ganoong klase ng pag-report na ginagamit na din sa CNN International. No? Yung selfie reporting. Pero as the years progressed, nag-evolve na din yung pagkaintindi when it comes to mobile journalism, lalo na noong pumutok yung TikTok. Okay, so from the landscape selfie reporting na ginagawang segment sa television, naging mas
full-blown, proper mobile journalism effort na yung ginagawa ng mga journalists ngayon. Kasi pag sinabing mobile, yung pagbuo ng storya, yung pagkonsumo din ng storya ng mga audience, nasa phone lahat. So yung Mojo na pinapanood natin ngayon na branding ng TV5 sa Frontline Pilipinas, medyo yun na yung lumang Mojo. Yun yung predecessor. Kasi ang Honest to Goodness Mobile Joy, binumuo sa smartphone at pinapanapod sa smartphone. This manual, na binuo ng Conrad Adenauer Stiftung. Ito po yung International Organization of Professional Journalists na nagbibigay din ng scholarship. Nakabase, sa Pilipinas po nakabase itong organization na ito sa Ateneo de Manila University. So kung interested po kayo mag-masters in journalism, meron pong grants na binibigay yung Conrad Adenauer Stiftung. Marami pong professional journalists na nag-a-apply sa grant na ito. So sila yung bumuo, ako lang bumuo ng complete mobile journalism manual dahil nga bago siya paraan ng pamamahayag at pagkukwento. Yung mobile journalism na alam natin na self-reporting tapos pinapalabas sa TV, hindi na talaga siya mobile. Strictly speaking, kasi digital siya dapat. Nakakabit actually yung online publishing category sa mobile journalism. Sila yung magkapatid na category. Okay, so, we're the main device used for news gathering, pagkalat ng informasyon, at pagbuo ng balita or pagbuo ng storya, content creation ay smartphone. Okay, so ibig sabihin po nito, simula sa pag-shoot ng material, pag-interview, pagsulat ng storya, at pag-edit ng storya, lahat po yun sa smartphone natin. Okay, mamaya po kwento ko ano yung magiging paano to possibly i-apply sa NSPC dahil ang consultant po na NSPC NTWG sa mobile journal ay sina Jeff Canoy, who are the proponents of control ng Pilipinas. So, lahat po na ituturo ko sa inyo ngayon, malaba, ito na po yung magiging mukha ng official mobile journalism contest sa NSPC. Dahil naalala niyo po di ba nung nagka-pandemya, tapos online yung NSPC, tapos lecture siya, ang kinuha nilang lecturer sa mobile journal ay si Jeff Canoy. Ito po yung may siya, yung team namin. ABS ay dating reporter, actually reporter pa rin naman siya ngayon, pag nasa desk na siya, si Anjo Bagawisa. Kung kilala niyo po siya. Siya po ang head ng mobile journalism ngayon. Okay, which is this. Ito po yung flagship mobile journal program namin, Patrol ng Pilipinas. Konting pagpapakilala po. Ay, o si kailangan. Nandito sa Oriental Mindoro. Nandito sa Isabela. Nandito. Yang titik sa Bicol, dinhi sa Cebu. Hindi naman Cebu. Nandito sa Davao. Dito, nandito sa Kuwait. Nandito sa Buckingham Palace, London. Nandito sa Washington. Nandito sa San Francisco, California. Nandito. Dito. Nandito. 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 At nandito. Okay, bakit po namin pinakilala na nandito ABS-CBN? Nagsimula po yung mas malawak na pag-usad ng mobile work sa ABS noong experience po ng shutdown. Na nawala yung prangkisa ng ABS, nawala kami sa free TV. Pero ang sabi namin, hindi siya dapat tuloy. Yung pagbibigay ng storya, pagbabalita, hindi siya limited na lang sa mga traditional na format, katulad ng free channel or free television. So doon namin sinimulan na kailangan na natin
iusad yung pagbabalita sa mga bagong platform. Okay? Kaya yung pinapakita po nitong promotional na to, okay, yung tinatawag po natin yung ubiquity of platforms for digital storytelling. Okay, yung pag-capitalize po sa social media, internet, kung nasaan na po actually yung marami sa atin, hindi lang po yung mga mas bata. Aminin po natin, yung mga balita po na ating nalalaman, saan po natin napapanood, hindi naman agad sa TV Patrol, sa television, sa phone. Okay, so doon po pumasok yung Patrol ng Pilipino. Okay, paano natin mas magagamit yung konsepto ng mobile journalism para maabot ang mas maraming Pilipino saan man sa mundo. Patrol ng Pilipino. Dinalit lang siya sa ABS-CBN News ni Ms. Jean Reyes. Kasi hindi lang naman na TV Patrol lang ang pagbabalita ng mga reporters. Kaya kung ang tawag ngayon, kung mag-a-apply po kayo, say for example, na pagiging reporter sa ABS, ang reporter po sa ABS hindi po tawag na lang ay reporter, TV reporter. Ang tawag po doon sa mismong posisyon ay multi-platform reporter. Kapag ikaw po ay reporter sa ABS, hindi ka lang po lalabas sa TV. Ikaw po ay magbabalita sa radyo, ikaw po ay lalabas sa TV Patrol at sa iba pang TV channels ng ABS. Ikaw ay magsusulat ng article sa abs-cbnnews.com at ikaw ay gagawa ng mobile show. Lahat po yun ay trabaho ng isang reporter. Hindi lang po siya yung reporter sa television. Kaya mahirap po maging reporter ngayon. Kaya sinasabi ko sa TV Plot sa taas, one aspect pala ito pagiging reporter. Platform approach to storytelling. Niyayakap nito yung ideya na marami ng paraan ng pagkukwento at pagbabalita. Lalong-lalo na ngayon. No? Gumawa ka ng isang mobile journal output, pwede mo siyang mapanood sa Instagram, pwede mo siyang mapanood sa FB Reels. Diba? Hindi ko naalala niyo kung nung nauso yung FB Reels, tapos nagpapa-follow kayo sa Reels kasi gusto nyo kumita. Diba? So yun, doon pumasok yung mas digital-oriented na pagkukwento. And obviously, TikTok. Sino kung walang TikTok? Wala ka pa TikTok. Magawa ka pa kasi. Okay? Lalo-lalo na sa mga kabataan. Kasi, pansinin nyo po, pag hindi natin sila tinuruan manood ng balita, for example, hindi mo na sila, kahit mga campus journalists, pansinin nyo po, sabihin nyo, manood kayo ng TV Patrol para matuto kayo sumulat ng balita, hindi yan manood ng TV. Okay? Pero pag sinabi mo, panoorin lang po sa TikTok, papanoorin nila yun. Okay, so hindi lang yung paraan ng pagbabalita ang nagbabago, pati po yung behavior, yung attitude ng modernong manonood, lalong-lalo na sa mga Gen Z, iba na sila kumusumo ng balita. So, ito yung hakbang ng ABS-CBN para hindi mapuputol yung matalinong manonood at pagkonsumo ng balita sa henerasyon ngayon. Kasi hindi na sila nagbabasa. Hindi na rin sila nanonood ng TV. TV na yun lalo na radyo. Okay? So, kailangan ikaw yung lalapit sa kanila. Ano yung paraan ng pagkukwento na alam nila? Alam nila, story, reels, TikTok. Kaya namin siya. So, yun po ibig sabihin ng multi-platform storytelling. Yung pagpapaunawa sa mas maraming audience, hindi lang po sa mga mas bata, pati din sa mga hindi na ganun kabata. Okay? Yung mahirap na konsepto, napapagaan siya. Kasi sa isang mobile journal output, hindi po dapat mahaba ang pagkukwento. Okay? Lalo-lalo na po sa TikTok, maximum of 3 minutes na lang. Pag hindi ka marunong magkwento within 3 minutes, sa swipe up ka na ng conscience. Yun din po yung hamon sa mojo, sa context, eventually. Marunong ka bang makapagkwento ng kompletong storya na hindi lalagpas sa 3 minutes? Actually, mahaba na po yung 3 minutes. Okay, provide layers of context to data and information being reported. Ano po ibig sabihin nito? Okay,
Marami paraan ng pagkukwento, marami ka ding iba't ibang detalye na maaari ikukwento. Eh, pwede ka nang gumamit ng graphics sa pagkukwento, pwede ka nang gumamit ng music. Pwede kang magpakwela sa simula, pero magiging seryoso sa gitna. Tapos merong pakikikayat or call to action sa ulit. Okay, mamaya makikita niyo po yung mga sabi. Promote interactivity through real-time feedback and sharing in the digital space. Okay? Kung dati po, sa dyaryo, panahon ng print, paano tayo nagre-react sa balita? Or paano tayo nagbibigay ng feedback dun sa sulat ng balita? Sulat tayo ng letters to the editor. Kaya yung mga school paper natin, gusto natin, may letters to the editor. To the opinion ng tanong ko, sinulat pa talaga siya nung nagbasa. Next is school paper advisor, gusto nagsulat nun. Okay? Pero kasi yun yung point, yun yung paraan ng pag-feedback natin. Dumating yung television, yung radyo, paano nagbibigay ng feedback sa gumawa ng balita, tatawag ka. No? Sa ABS-CBN. Pero because of social media, madaling makagawa ng feedback. Okay? Nag-post ka rin, magko-comment ka, so napapag-usapan lalo yung issue. Mas lumalawak kayo yung discussion or yung narrative or yung discourse, mas lumalalim siya. Okay? Kaya kailangan, tinuturuan din natin yung mga estudyante na paano ba yung tamang pag-comment, no? At tamang pag-post. Okay? Para hindi ka mabash. And then last one, transform passive media consumers to active content creators. Kung dati, tayo po ay tagapanood lamang. Ngayon, bawat isa sa atin na mayroong smartphone, pwede na magbalita. Kaya nga po tayo nagkaroon ng biglang rise ng vloggers, influencers. Pero, dahil sila ay hindi aral sa pagbabalita, hindi pa rin sila journalists. Yun ang kinaibahan ng mamamahayag sa isang influencer. Ang mga mamamahayag, inaaral yung paraan ng pagbatamang pagbabalita, pagbibigay ng informasyon, gamit ang iba't ibang klase ng media. Okay, so hindi ibig sabihin na yung realm ng TikTok, ng Facebook is ay territory lamang ng influencers. Kailangan, okay, how to balance everything. Yung tamang informasyon ay maihatid sa mas maraming audience at lalo sa mga mas bata, okay, through proper journalism. Okay, kaya po sumibol yung mobile journalism as okay. Paano po binubuo ang laman ng isang mobile journalism report? Mobile reports na para siyang mojo version ng editorial. Meron kang ina-advocate na isang issue, na ina-advocate ka na isang programa. Okay? So, pag-hirok siya sa audience. Natawag po dito ay call to action. Kagaya po nito. Ang tanong, bakit nga ba mahalaga ang araw na ito? Dahil ito ang araw ng bawat journalist sa mundo na naglilingkod Para mas naunawaan ang mundo. para maging mas ibig sa kasaysayan. Para sa pagbantay ng ating mga karapatan. Para lahat ang natutunan. Para bigyan ng tinig ang mga di narinig. At iyaking walang paniniwala sa sama. Para makatid sa mga impormasyon, kailangan natin sa araw-araw. Para sa ating kinabukasan. Para sa ating mga pamilya. Pero magagawa lang namin ang matapang na pagpapatron. Na magbalita mula sa frontline. With balanced news and fearless news. And to tell it like it is. No matter who, no matter what. Kung patuloy na magiging malaya ang ating pamamahayag. At sa buong mundo. Na pinagpamataan. At pinapatay. Kaya mahalaga na mag-isa at sayahan ang ating komunidad. Sama-sama natin itagulong ang malayang pamamahayag. Sama-sama. 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 Sama-sama.
tutorial style.